Magtiwala kay Jesus, siya ang makapangyarihan sa lahat. Maligayang pagbabalik sa episode 2 ng ating Goodness Club Online. Ako si Ate Joey at mamaya makakasama natin si Ate Se para sumasama nating matutunan kung paano lumapit kay Jesus at lalong higit sa lahat ay magtiwala sa Kanya. Pero paano mo ba gagawin yun? Yan ang aalamin natin ngayon. Naku! Napupuno na ng tubig ang ating bangka! Parang lulapog na tayo! Ano ba ating gagawin? Sino ang mga taong ito? At anong nangyayari sa kanila? May tutulong ba sa kanila para hindi matuloy ang masamang mangyayari? Yan ang ating aalamin ngayon. Isang gabi, matapos ang nakakapagod na buong araw ng pagtuturo, kinausap ni Jesus ang kanyang mga alagad. Ang ibig sabihin ng salitang alagad, sila ay ang 12 lalaki na pinili ni Jesus na kanyang maging tagasunod nang siya ay nabubuhay dito sa mundo. At ito ang kanyang sinabi sa kanila. Tumawid tayo sa ibayo. Ang ibig sabihin ng ibayo ay kabilang pampang. At yun ang kanilang tatawirin sa lawa ng Galilea. Kaya sumakay ang mga alagad sa isang bangka at nagsimulang magsagwan. Ang lawa ng Galilea ay isang totoong lugar. Ito ay nakasulat sa Biblia. Pero kahit hanapin mo ito ngayon, makikita mo pa rin ito. Patunay na nakasulat sa Biblia ay totoo at hindi gawa-gawa lamang. At meron dito mga bundok. At sa bundok, nagmumula ang malalamig na hangin na nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng malalakas na bagyo sa lawa ng Galilea. At isa nga sa bagyong ito ang naranasan ng mga alagad kasama ang Panginoong Jesus. Ilan sa mga alagad ay mandaragat. Ibig sabihin noon sila ay sanay na o biyasa sa dagat. Pero sadyang malakas lamang ang bagyong ito na kanilang nakaharap. At habang sila ay nagsasagwan, maya-maya, nagsimulang umihip ang malakas na hangin. Hanggang sa unti-ting binayo ng malakas na alon ang kanilang bangka at ang mga alagad. Habang sila ay nagsasagwan, ay nakaramdam sila ng matinding takot. Ano-ano ba ang mga bagay na nagbibigay din sa iyo ng takot? Maaaring naririnig mo ang mga nangyayari sa balita ngayon na ang COVID-19 marami nang nahawa at ikaw ay natatakot na baka ikaw o kaya ang isa sa iyong pamilya ay mahawa dito. Kaya naman iniisip mo na kailan kaya matatapos ang lockdown na ito, makakalabas ka pa kaya ng bahay? O baka nauubos na ang iyong mga pagkain? Yun ang ilan sa maaaring nabibigay sa iyo ng takot. Pero alam mo ba, ang nais ng Diyos, sabi niya sa kanyang salita sa Biblia, sa Juan 16:33, sinabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito, ngunit tibayan niyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ang nais ng Diyos na sabihin sa atin, kahit na magkakaroon ng mga problema, tayo ay magtiwala lamang sa Panginoon, kay Jesus. Tandaan mo, sabihin mo si Ate Joey, ang pagkakatiwalaan ko, si Jesus. Siya ay makapangyarihan sa lahat. At yan ang nais ng Diyos na gawin mo sa oras na may problema. Hindi ang matakot ka katulad ng mga alagad na ito. Pero alam ba na normal lamang na bilang tao ay makaramdam ng takot. At habang itong mga alagad ay nagsasagwan at nakakaramdam sila ng takot, maaaring nililimas na rin nila ang tubig na pumapasok sa kanilang bangka. Alam mo ba, napansin nila na sa sulok ay may mahimbing na natutulog. Sino siya? Tama, siya ay si Jesus. At alam mo ba, nung napansin siya ng kanyang alagad, ito ay kanyang nilapitan. At ano kaya ang kanyang sinabi kay Jesus? Sinabi niya, sabi dito sa Biblia, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami? Ibig sabihin ba nun, dahil natutulog si Jesus, ay wala siyang pakialam o di siya nagmamalasakit sa mga alagad? Hindi. Si Jesus ay nagmamalasakit sa mga alagad. At sino pa kaya ang pinagmamalasakitan niya?
Tama, ikaw at ako ay pinagmamalasakitan din ng Diyos. Si Jesus, siya ay ang Diyos na naging tao. At alam mo, sinasabi sa Biblia, sa aklat ng Roma 5:8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ito ang paraan ng Diyos para maramdaman natin na mahal niya tayo. Ibinigay niya si Jesus para sa atin na sa ganoon ay akuin niya ang ating mga kasalanan. Alam mo ba siya ipinako sa krus at doon ibinigay niya ang kanyang dugo at ang ibig sabihin ay buhay. Sa krus, siya ay namatay. Inilibing siya, pero noong 3 araw, siya ay muling nabuhay na. Iyan ang pinakadakilang pagpapakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa iyo at sa akin para hindi tayo maparusahan sa ating mga kasalanan. Dahil ang kasalanan, ito ang mga bagay na iniisip, sinasabi, at ginagawa na ayaw ng Diyos. Maaaring may naiisip ka na nagawa mo na o naisip o nasabi na ayaw ng Diyos. At ang nakakalungkot, inilalayo ka ng mga ito mula sa Diyos. Pero ganoon pa man, mahal ka ng Diyos at ang Diyos na banal at perpekto na nakatira sa langit, nais niya na balang araw makasama ka niya. Dahil mahal ka niya at may malasakit siya sa iyo. Katulad ng pagmamalasakit na meron siya para sa mga alagad. At nang si Jesus na ay magising. Alam mo ba kung anong kanyang ginawa? Siya ay tumayo. Umarap siya sa hangin at sa malalaking alon na humahampas sa bangka. At ito ang kanyang sinabi mula sa Biblia. Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, "Tigil!" At sinabi sa alon, "Tumahimik ka!" Ano kaya ang sunod na nangyari? Pero ikaw, kung sa palagay mo, kung ikaw at ako mag-uutos sa hangin at sa alon, makikinig kaya sila sa atin? Titingnan niya natin ngayon. Meron si Ate Joey dito, 2 baso. May laman itong tubig. Ngayon, uutusan natin ang basong ito na yung laman niya ng tubig tumalon dito sa kabilang baso. Yung sasabihin ni Ate Joey ay, tubig, tumalon ka sa kabilang baso. Yan ang aking sasabihin, okay? Ready, get, set, go. Tubig, tumalon ka sa kabilang baso. Aba, parang hindi sumusunod naman yung tubig. Baka kailangan mas malakas? Sabayan mo ngayon ako. Tubig! Tumalon ka sa kabilang baso. Walang nangyayari. Hindi sumusunod ang tubig sa atin. Ngayon naman, ang gagawin natin, isasalin ni Ate Joey ang tubig na ito sa kabilang basong ito. At ang sasabihin naman natin sa tubig ay, tubig! Tumigil ka! Titingnan natin kung makikinig din ang tubig kay Ate Joey. Okay? Ready, get, set, go! Tubig! Tumigil ka! Aba, hindi tumitigil ang tubig kung hindi ko pa itinigil ang pagbubuhos dito. Baka kailangan ulit mas malakas. Ngayon, sabayan mo ulit si Ate Joey. Sabihin natin, tubig, tumigil ka. Ready, get, set, go. Tubig, tumigil ka. Mas malakas pa. Tubig, tumigil ka. Aba, hindi rin nakikinig sa atin ang tubig. Ngayon naman, uutusan natin ang hangin. Sasabihin natin sa hangin na hangin, patumbahin mo ang basong ito. Okay, handa ka na ba? Kailangan mas malakas para marinig tayo ng hangin. Handa ka na ba? Sabayin mo si Ate Joey. Hangin, patumbahin mo ang mga basong ito. Mas malakas pa. Hangin, patumbahin mo ang mga basong ito. May nangyari ba? Walang nangyari. Pero kay Jesus kaya, nung inutusan niya ang alon at ang tubig, may nangyari kaya? Basahin natin mula sa Biblia kung ano ang nangyari. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Grabe, nakakamangha ang nangyari. Pagkapakita na si Jesus lamang ang mayroong kapangyarihan. Siya lamang ang may kapangyarihan at kaluwalhatian. Alam mo ba na hindi lamang sa hangin at tubig may kapangyarihan si Jesus? May kapangyarihan din siya sa buhay mo at sa buhay ko. May kapangyarihan siya na alisin ang takot na iyong nararamdaman. Oo, totoo na normal lamang na makaramdam ka ng takot sa mga nangyayari ngayon sa mundo. Pero alam mo ba na si Jesus kaya niyang alisin ang takot na iyong nararamdaman? Ito ang sinasabi sa Biblia, sa Aklat ng Awit 46:1. Ang Diyos
ang ating lakas at kandungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Sinasabi sa atin ng Biblia na si Jesus, ang Diyos, ang ating maaasahan kung ikaw ay natatakot o kung mayroong mga problema na nangyayari. Maaari mong kabisaduhin ang awit 41 para sa panahon ikaw ay natatakot. Itong iyong i-recite o sasabihin. At alam mo ba, kung pwede ka rin manalangin at humingi ng tulong sa Diyos na palakasin ang iyong loob kung ikaw ay natatakot. Yan ang pwede mong gawin. Bakit? Dahil kayang gawin ng Diyos yan sa'yo dahil mayroon siyang kapangyarihan na alisin ang takot na iyong nararamdaman. Katulad ng takot na nararamdaman ng mga alagad. At alam mo, ang nangyari, pagkatapos noon ay agad na tumigil na ang hangin at ang malakas na pagbayo ng alon. At ang mga alagad, sila ay natakot. At ganoon din naman ay namangha. At alam mo ba ang kanilang sinabi? Sabi ng mga alagad, anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa iniuutos niya. Grabe, bakit dahil sa Jesus lamang ang mayroong kapangyarihan at kaluwalhatian. Ipinakita niya sa mga alagad din na dapat sila ay hindi matakot dahil kasama nila ang Panginoon Jesus, kasama nila si Jesus na dapat na magkatiwalaan na siya makapag-aalis ng kanilang mga takot. Itinuturo ng pangyayaring ito sa mga alagad na sa mga panahon sila ay natatakot, mapagkakatiwalaan nila si Jesus. At alam mo ba, ito sinabi ng Panginoong Jesus sa mga alagad. Bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Ang ibig sabihin ng pananampalataya ay pagtitiwala kay Jesus na siyang kabaliktaran ng pagkatakot o ng nararamdaman na takot. Alam ba na si Jesus, siya ang may kapangyarihan at kaluwalhatian para alisin ang takot na iyong nararamdaman, katulad ng takot na naramdaman ng mga alagad. Sinasabi sa Biblia, muli sa awit 46:1, ang Diyos ang ating lakas at kandungan, ang handang saklolo kung may kaguluhan. Kung ikaw ay natatakot sa nangyayari, nag-aalala ka na baka ikaw ay mahawa sa COVID-19 o kaya baka ang iyong pamilya ay mahawa rin sa sakit na ito. O baka naman maubos na ang inyong pagkain at naghihintay ka na may magbigay mula sa inyong barangay. Hindi masama na umasa ka sa tao, pero ang nais ng Diyos, siya ang una mong lapitan at hingian ng tulong at pagkatiwalaan. Maaari mo kabisaduhin ang awit 46:1 nang sa ganoon ay magkakaroon ang Diyos ng paalala sa iyo kung anong dapat mong gawin kung ikaw ay natatakot o kaya nangangamba. At alam mo, kung ikaw ay nakakaramdam din ng takot, pwede kang manalangin sa Kanya at hingin mo sa Diyos ang Kanyang tulong na palakasin ang iyong loob at palitan ito ng pananampalataya. Yan ang ilan sa bagay na pwede mo rin gawin. O pwede kang umawit ng mga kanta na magpapaalala sa iyo kung gaano kabuti ang Diyos na kaya Kanyang iligtas sa kung ano man ang nangyayari. Tandaan na ang Diyos ay makapangyarihan at kaya niyang palitan ng pananampalataya ang takot na iyong nararamdaman. Pero alam mo ba na bukod sa masasama o magagandang buti na maaari mong maranasan at kung saan na ililigtas ka ng Panginoon, nais ng Diyos na una kang iligtas sa parusa ng kasalanan. Sinasabi sa Biblia, sa aklat ng Juan 3:36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ibig sabihin ng salitang sumasampalataya, nagtitiwala o naniniwala sa anak, yun ay si Jesus, sa kanyang ginawa nang akuin niya ang parusa ng iyong kasalanan para hindi ka na maparusahan, ay may buhay na walang hanggan. Ibig sabihin ng buhay na walang hanggan, ito ang buhay na magsisimula ngayon kapag tinanggap mo si Jesus bilang iyong tagapagligtas at hindi na matatapos kailanpaman hanggang sa makapiling mo na ang Diyos doon sa langit. Ikaw ay mapapabilang na sa pangwalang hanggang pamilya ng Diyos. Kung hindi ka pa nagtiwala kay Jesus para iligtas ka sa parusa ng iyong kasalanan, o pwede mo sabayan si Ate Joey sa maiksing panalangin na ito. Pero ang paalala ko sa iyo, hindi ang panalangin ito ang magkakapagpatawad sa iyong mga kasalanan, kundi ang pananampalataya mo sa Panginoon Jesus. Yumuko ka, pumikit at sabayan ako sa pananalangin.
Panginoong Jesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan at humihingi po ako sa lahat ng masamang bagay na aking naisip, nasabi at nagawa. Patawarin mo po ako sa lahat ng ito at tinatanggap ko po ang Panginoong Jesus bilang aking tagapagligtas na siyang namatay sa krus para mapatawad ako sa aking mga kasalanan. Simula po ngayon, tulungan mo ako na ikaw na ang masunod sa aking buhay. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin na ito, congratulations dahil anak ka ng Diyos at hindi mo na kailangang matakot dahil kasama mo ang Diyos. Maaari kang magtiwala kay Jesus dahil siya ang makapangyarihan sa lahat. Minsan ka na bang nanalangin at hindi ginawa ng Diyos ang gusto mo? Pakiramdam mo ba'y hindi ka naririnig ng Diyos? Itinuturo ni Jesus na sa tuwing tayo ay mananalangin, hindi lamang natin sasambitin yung gusto natin. Kailangan din natin sasambitin ang gusto ng Diyos. Pakinggan natin ang sinabi ni Jesus. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Ang mga salitang ito ay isinama sa Biblia para lalo tayong matuto kung paano manalangin. Ang talatang ito ay bahagi ng halimbawang panalangin na ibinigay ng Panginoong Jesus sa atin. Ano nga muli ang tawag ng mga taong ito sa panalangin na ito? Panalangin ng Panginoon o the Lord's Prayer. Ang the Lord's Prayer ay matatagpuan sa Mateo sa Bagong Tipan. Tingnan natin sa visual ang reference. Mateo at ang 6 dito ay tinatawag natin na kabanata at ang 10 dito ay talata. Sige nga, itaas nga ang mga daliri. Ano ang unang hanapin na numero kung gusto natin babasahin ang talatang ito? Tama, kabanata 6. Ngayon naman, itaas muli ang iyong mga daliri at ipakita kung alin naman numero ng talata ang babasahin mo. Tama, talata 10. Okay, pwede ba natin sabay-sabay basahin? Okay, simulan natin sa reference. Mateo, kabanata 6, talata 10. Naway maghari ka sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Magtatapos muli sa reference, Mateo, kabanata 6, talata 10. Ngayon mga bata, intindihin natin kung ano ang sinasabi ng Panginoon dito sa talatang ito. Ang una, naway maghari ka sa amin. May paghihirap at kalungkutan ay sa kasalanan. Nagulo ng kasalanan ng mundo. Ngunit, may isang lugar, ang langit, na kung saan naghahari ang Diyos. Ang lahat ng tao doon ay perpekto. At wala doon kapigatian, walang kalungkutan o paghihirap. Kasi kung saan naghahari ang Diyos, naghahari din ang kapayapaan at kagalakan. Kaya itinuturo ng Panginoong Yesus na makilala mo ang Diyos para maghari siya sa puso mo at mapabilang ka sa kanyang kaharian. At sinasabi din dito, naway sundin ang iyong kalooban dito sa lupa. Hinihiling ng Panginoon na ang kalooban ng Diyos ay masunod dito sa lupa. Ang kalooban mo ay yung gusto mong gawin. Yung gusto mong mangyari. Pero ang kalooban ng Diyos ay ang makilala siya at mamuhay sila para sa Kanya. Ang kalooban ng Diyos ang pinakatama at pinakamabuti para sa lahat ng tao. At sabi niya dito, tulad ng sa langit. Lahat ng kalooban ng Diyos ay nasusunod sa langit. At ang mga tao din doon ay gustong gawin ang nais niya. Kaya itinuturo ng Panginoong Jesus na kung si Jesus ang Panginoon sa buhay mo, naisin mo rin ang gusto ng Diyos para sa iyo. Kung ikaw ay nagtitiwala na sa Panginoong Jesus bilang iyong tagapagligtas, magpatuloy kang manalangin na gawin yung kalooban ng Diyos sa halip na ang gusto mo. At patuloy ka rin magpatulong sa Diyos na tulungan kang maging katulad ni Jesus at naisin ang gusto niya para sa buhay. At kung ikaw ay hindi pa tinanggap ang Panginoong Jesus bilang iyong tagapagligtas, ang kalooban ng Diyos ay maniwala ka kay Jesus.
Siya lang ang nag-iisang makakaligtas sa iyo sa kasalanan. May kapangyarihan siyang iligtas ka. Sabihin nga natin, magtiwala kay Jesus, siya ay makapangyarihan sa lahat. Ulitin nga, magtiwala kay Jesus, siya ay makapangyarihan sa lahat. Tama. Kaya ngayon mga bata, panahon na para sa uluhin natin ang ating talata. At gawin natin ito na may kasamang laro. At ang laro natin ngayon ay cover the word. So may mga salita dito na tatakpan ni Ate Seth. Pero kahit natakpan, bibigkasin pa rin natin yun. Okay? So anong word ito? Maghari. Tatakpan ni Ate Seth yung word na maghari. Okay, tandaan mo yun ha, kasi sasambitin ulit natin yan. Kaya simulan natin sa reference. Mateo 6:10. Naway, maghari ka sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Mateo 6:10. Good job. Okay, next. Pangalawa namang salitang tatakpan natin. Okay, ano ngayon? Sundin. Okay, so dalawa na. Okay, ready? Basahin ulit natin at sasambitin yung mga tinakpan ng mga salita. Mateo 6:10. Naway, maghari ka sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Mateo 6:10. Nakuha mo? Very good. Okay, next. Ano ang salita nito? Kalooban. Okay, tatakpan natin ang salitang kalooban. Ayan. Okay, tatlong word na. Okay, are you ready? Mateo 6:10. Naway, maghari ka sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Mateo 6:10. Very good! Wow, ang gagaling nila. At ang susunod naman ay, anong salita ito? Lupa. Takpan natin ang word na lupa. Okay, tandaan yung apat na nasalita. Mateo 6:10. Naway, maghari ka sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Mateo 6:10. Okay. At ang susunod na naman ay langit. Alright. Oh, are you ready? Ready? Get set, go! Mateo 6:10. Naway, maghari ka sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Mateo 6:10. Wow! Sumusunod sila. At ngayon naman ay yung pinakaunang salita. Anong word? Naway. Okay, so tatakpan natin. Okay, are you ready? Alright, ready? Go! Mateo 6:10. Naway, maghari ka sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Wow! At isa na lang. Okay. At ang tatakpan naman natin ay, anong word ito? Amin. Okay. Sige nga. Kung makakaya pang basahin ng sunod-sunod. Okay, ready? Get set, go! Mateo 6:10. Naway, maghari ka sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Mateo 6:10. Ngayon, kaya mo na walang kopya at mabigkas mo na yung ating talatang walang kopya. Okay, sige. Ready? Sasamahan ka ni Ate Seth. Okay, ready? Get set, go! Mateo 6:10. Naway, maghari ka sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Mateo 6:10.
Wow, bigyan ng 3 bagsak ang sarili. 1, 2, 3. Very good. Si Jesus, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at mapagkakatiwalaan mo siya. Para lagi mong maalala, sabayan mo si Ate Joey. Mapagkakatiwalaan ko si Jesus. Siya ang makapangyarihan sa lahat. At ang ating memory verse naman, sabayan mo rin ako. Mula sa aklat ng Mateo 6:10. Sabay-sabay tayo. Mateo 6:10. Naway maghari ka sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Mateo 6:10. Tatandaan mo ang mga bagay na yan at yan ang babaunin mo hanggang sa pagkikita natin muli dito sa ating Goodness Club Online. Paalam!